Ipinagpalit ang buhay ko sa pera ng insurance. Itinulak ng sariling asawa, pinagtaksila ng tiwala, at iniwan sa kalsada na parang basurang walang silbi habang daladala ang aming anak sa aking sinapupunan. Pero hindi ako namatay. Nagising ako para bawiin ang bawat luhang pumatak. Sino ang mag-aakalang ang babaeng itinuring nilang marupok ay siyang maglulubog sa kanila sa impyerno? Handa ka na bang makita ang aking pagbangon? Ayoko na sa kanya, Sarah. Ang totoo, nakakasuka na ang mukha niya. Para siyang pabigat na kailangang kaladkarin araw-araw. Huwag kang mag-alala. Kaunting tiis na lang. Kapag nakuha ko na ang pirma niya sa insurance at sa paglilipat ng titulo ng lupa, itatapon ko na ang basurang yan sa kalsada kung saan ko siya pinulot. Napatigil ako sa labas ng pintuan ng aming silid. Ang bawat salitang binitawan ni Ricardo ay tila mga laslas ng kutsilyo sa aking pandinig. Hindi ako makahinga. Ang tray na hawak ko, na naglalaman ng mainit na sabaw ng sinigang na paborito niya, ay nagsimulang manginig sa aking mga kamay. Buong hapon kong pinaghirapan ang pagluluto nito, kahit pa kumikirot ang aking likod dahil sa 5 buwang bigat ng sanggol sa aking sinapupunan. Nais ko siyang sorpresahin. Nais ko sanang ipagdiwang ang aming 5 anibersaryo ng kaming dalawa lamang. Dahan-dahang nawalan ng lakas ang aking mga daliri. Ang mangkok na porselana ay nahulog at nagkabasag-basag sa sahig. Ang mainit na sabaw ay tumalsik sa aking mga paa. Ngunit wala akong naramdamang hapdi. Mas matindi ang apoy na tumutupok sa aking puso sa mga sandaling iyon. Ang ingay ng pagkabasag ng pinggan ay bumasag din sa katahimikan ng bahay at kasabay nito ang pagbukas ng pinto. Iniluwan nito si Ricardo, ang lalaking pinangakuan ko ng habang buhay, ang lalaking pinaglingkuran ko na parang santo sa loob ng 5 taon. Wala akong nakitang gulat o pagsisisi sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang malamig at madilim na titig ng isang taong hindi ko nakilala. Isinara niya ang kanyang telepono nang walang anumang pag-aalinlangan. Narinig mo pala lahat. Ang tanging nasabi niya, ang boses niya ay kasing lamig ng hanging umiihip mula sa nakabukas na bintana ng balkonahe. Lumapit siya sa akin at sa bawat hakbang niya ay ang pag-atras ng aking buong pagkatao. Nararamdaman ko ang pagpintig ng aking tiyan, ang mabilis na tibok ng puso ng aking anak na tila nakikiramdam sa panganib na nakapalibot sa amin. Bakit, Ricardo? Bakit mo ito ginagawa sa amin? Ang boses ko ay halos isang pabulong na pagsamo, basag at puno ng pait. Ang mga luhang pilit kong pinipigilan ay nagsimulang dumaloy, mainit at malupit sa aking mga pisngi. Inalala ko ang lahat ng mga gabi na hindi ako natulog para lamang alagaan siya noong siya ay may sakit. Ang mga pagkakataong tiniis ko ang pang-iinsulto ng kanyang ina para lamang mapanatili ang kapayapaan sa aming tahanan. Ang lahat ng aking sakripisyo ay nauwi lamang sa ganito. Hindi siya sumagot. Sa halip, hinawakan niya ako ng mahigpit sa braso at kinaladkad patungo sa balkonahe. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas. Ang langit ay tila nakikidalamhati sa aking sinasapit. Ang bawat patak ng tubig ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat habang itinutulak niya ako sa gilid ng rehas. Ang taas ng 5 palapag ay tila isang hukay na naghihintay sa aking pagbagsak. Sana ay hindi ka na lang naging hadlang, Clara. Masyado kang naging mabait, masyado kang naging tanga. Bulong niya sa aking tainga bago ang isang malakas na tulaak na nagtanggal ng aking balanse. Nararamdaman ko ang hanging humahampas sa aking likuran. Ang mundo ay tila bumagal ang pag-ikot habang ang aking mga paa ay tuluyang nawalan ng lupang tinituntungan. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagsimulang maglabo at ang huling imahe na nakita ko ay ang mukha ni Ricardo na nakatingin sa akin mula sa itaas. Walang emosyon, walang bakas ng pagmamahal na aking pinaniniwalaan sa loob ng 5 taon. Sa gitna ng aking pagkahulog,
Ang tanging naisip ko ay ang aking anak. Niyakap ko ang aking tiyan ng buong lakas, isang huling pagtatangka na protektahan ang tanging kayamanan na natitira sa akin. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, sa dinami-dami ng hapdi na tiniis ko para sa aming pangarap. Bakit ako pa ang kailangang iwanan sa gitna ng ulan? Bakit ang taong itinuring kong buhay ang siyang kukuha ng hininga ko? Bakit hindi ka pa natuluyan? Mas malaki sana ang makukuha naming pera mula sa insurance kung namatay ka na lang sa pagbagsak mo. Ito ang mga unang salitang narinig ko pagdilat ng aking mga mata. Hindi ang boses ng isang nag-aalalang asawa, kundi ang boses ng aking biyenan na si Donna Consuelo. Ang bawat salita niya ay tila mas malupit pa kaysa sa matigas na semento na sumalubong sa aking katawan noong gabing iyon. Nasa loob ako ng isang puting silid. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay tila sumasakal sa akin. Gusto kong sumigaw, gusto kong itanong kung nasaan ang aking anak. Ngunit tanging isang mahinang ungol lamang ang lumabas sa aking tuyot na lalamunan. Ang bawat hininga ay parang paglunok ng mga bubog. Bawat pintig ng aking puso ay may kasamang matinding hapdi na gumuguhit mula sa aking ulo hanggang sa dulo ng aking mga paa. Ang aking buong katawan ay nakabalot sa puting benda. Tila ako isang buhay na bangkay na pilit ibinabalik sa mundong ito. Nararamdaman ko ang mga kable at tubo na nakakabit sa akin. Ang tunog ng makinang nagbabantay sa aking puso ay tila isang nakakabinging paalala na humihinga pa rin ako sa kabila ng lahat. Huwag kang mag-inarte riyan, Clara. Muling sabi ni Donna Consuelo habang nakatayo sa paanan ng aking kama. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip at ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Sinira mo ang reputasyon ng anak ko. Alam mo bang sinasabi na ngayon ng mga kapitbahay na tinulak ka ni Ricardo? Napilitan siyang magsinungaling at sabihing nagpakamatay ka dahil sa depresyon. Kung hindi ka lang sana naging pabigat, hindi sana kami magmumukhang masama sa harap ng maraming tao. Kasabay nito ang pagbukas ng pinto at pumasok si Ricardo. Bit-bit niya ang isang bungkos ng bulaklak, ngunit ang kanyang mukha ay nakasuot na naman ng maskara ng isang nagdadalamhating asawa. Nang makita niyang gising na ako, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa takot na baka mabulgar ang kanyang ginawa. Clara, my love, salamat sa Diyos at gising ka na, sabi niya sa boses na punong-puno ng pekeng lambing. Lumapit siya at hinawakan ang aking kamay, ang kamay na noong isang gabi lang ay nagtulak sa akin sa bingit ng kamatayan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa pulis ang totoo. Sasabihin natin na nadulas ka lang o kaya ay nawalan ka ng malay kaya ka nahulog. Ayaw nating mapahiya ang pamilya natin, di ba? Nais kong idura ang aking galit sa kanyang mukha. Nais kong bawiin ang aking kamay, ngunit wala akong lakas. Ang tanging nagawa ko ay ang dahan-dahang ilipat ang aking nanginginig na daliri patungo sa aking tiyan. Doon, sa ilalim ng makapal na kumot, naramdaman ko ang katahimikan, isang nakakabinging katahimikan. The baby! Ang unang salitang namutawi sa aking bibig, paos at halos hindi marinig. Nagkatinginan si Ricardo at ang kanyang ina. Ang lamig na nananalaytay sa kanilang mga mata ay sapat na para mawasak ang natitirang piraso ng aking puso. Wala silang sinabi, ngunit ang kanilang katahimikan ay tila isang mabigat na hatol sa aking pag-asa. Doon, sa gitna ng malamig na silid na yon, naramdaman ko ang unti-unting pagguho ng lahat ng aking pinanghawakan. Ang pagmamahal na inalagaan ko sa loob ng 5 taon ay tila naging sanhi ng sakit na ngayon ay pilit kong dinadala. May mga sandaling nais ko na lamang magpahinga at lumayo sa lahat. Sa gulo, sa sakit, at sa mga alaala na patuloy na bumabalik. Ngunit sa kabila ng lahat, pilit kong hinahanap ang lakas upang magpatuloy. Ngunit sa gitna ng aking kawalang pag-asa,
Isang anino ang humarang sa liwanag ng pintuan. Isang lalaking may matikas na tindig, nakasuot ng mamahaling Amerikana, at may mga matang puno ng determinasyon. Hindi siya si Ricardo, at lalong hindi siya bahagi ng pamilyang nagnanais sa aking kamatayan. I think it's time for you to leave. Ang boses ng estranghero ay umaling-aungaw sa silid, matigas at puno ng awtoridad na nagpatahimik maging kay Ricardo. Tumingin ako sa kanya at sa isang sandali, tila tumigil ang mundo. Ang mukhang iyon, ang mga matang iyon na huling beses kong nakita, 5 taon na ang nakalilipas bago ko piniling pakasalan ang demonyong nasa harap ko ngayon. Si Gonzalo. Sino ka ba sa akala mo para utusan ako sa loob ng kwartong ito? Asawa ako ni Clara at wala kang karapatang manghimasok sa usaping pamilya namin. Umalis ka bago ko tawagin ang security. Ang boses ni Ricardo ay puno ng pagmamayabang, ngunit bakas ang panginginig sa kanyang mga tono. Tumingin ako sa aking mga kamay na nakapatong sa puting kumot. Ang mga daliring ito na dati ay puno ng paso mula sa pagluluto ng kanyang paboritong agahan, ang mga kamay na gabi-gabing minasahe ang kanyang mga paa matapos ang mahabang araw sa trabaho. Ngayon ay tila mga tuyong sanga na lamang, wala ng buhay at puno ng pasa. Lahat ng pag-aaruga ko ay nauwi lamang sa ganitong pagtrato. Itinuring akong pag-aari, isang gamit na pwedeng itapon kapag nakakasagabal na. Nararamdaman ko ang bawat pintig sa aking sentido, isang maindayog na kirot na tila gustong pasabugin ang aking bungo. Ang amoy ng pabango ni Ricardo, yung matamis at masangsang na amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ay tila laso na ngayon na nagpapasuka sa akin. Ngunit sa kabila ng hapdi, may isang kakaibang bango na namamayani sa silid. Amoy ng sariwang hangin, amoy ng ulan sa gitna ng kagubatan, at amoy ng isang nakaraang matagal ko nang ibinaon sa limot. Hindi natinag si Gonzalo. Humakbang siya papasok. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa makinis na sahig ng ospital ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa kanyang bawat salita. Hindi niya man lamang tinapunan ng tingin si Ricardo. Ang kanyang mga mata, na kasing talim ng agila, ngunit may lalim ng karagatan, ay nanatiling nakatitig sa akin. The marriage license is just a piece of paper, Ricardo. It's not a license to kill. Mahinahong sabi ni Gonzalo, ngunit ang bawat salita ay may bigat na tila gumuho sa katahimikan ng silid. I am here as Clara's legal representative, and if you don't step back right now, the next person you'll be talking to is the district attorney regarding the accident on the balcony. Napaatras si Ricardo. Ang kanyang mukhang kanina ay maputla, ay lalong naging parang papel sa takot. Maging si Donna Consuelo ay natahimik. Ang kanyang mapangaping titig ay napalitan ng pagkagulantang. Dahan-dahang lumapit sa akin si Gonzalo. Yumuko siya ng kaunti, sapat na para maramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking pisngi. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking pader na humaharang sa lahat ng pananakit ni na Ricardo. Clara, tawag niya sa aking pangalan. Ang tunog nito sa kanyang bibig ay parang isang awit na matagal ko nang hindi naririnig. Look at me. You don't have to be afraid anymore. I saw what happened. My car was there. I saw you fall. Parang tumigil ang paghinga ko. Alam niya, may saksi sa ginawa ni Ricardo. Ngunit bago pa ako makapagsalita, hinawakan niya ang aking nanginginig na kamay nang may matinding pag-iingat. Tila ba ako ay isang mamahaling kristal na baka mabasag sa isang maling galaw. But more importantly, Clara, I talked to the doctor. Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na hindi ko maipaliwanag. The baby is a fighter, just like her mother. Critical, but there is still a heartbeat. May laban pa kayo. Isang hikbi ang kumawala sa aking dibdib. Ang balitang iyon ay tila isang kuryente na nagpanumbalik ng buhay sa aking nanghihinang katawan. Ang aking anak, ang aking maliit na anghel, ay lumalaban pa rin sa loob ko
Sa kabila ng lahat ng kalupitan ng mundong ito, tumingin ako kay Gonzalo. Pagkatapos ng 5 taon ng pagtitiis sa kadiliman, narito siya. Ang lalaking minsan kong binaliwala. Nakatayo sa harap ko at iniaalok ang kanyang kamay upang tulungan akong makabangon. Bakit? Tanong ko habang pinipigilan ang aking mga luha. Bakit mo ito ginagawa para sa akin, Gonzalo? Iniwan kita. Nasaktan kita. Tinitigan niya ako ng diretso sa mga mata. Dahil sa loob ng 5 taon, pinanood ko kung paano mo unti-unting isinantabi ang sarili mo para sa mga taong hindi ka pinahahalagahan. Mahinahon niyang sagot. Hindi ko hahayaang sa semento matatapos ang kwento mo, Clara. Give me the word and I will take you out of here. I will give you the best doctors, the best lawyers, and a life where no one can ever hurt you again. Pero kailangan mong piliin ang sarili mo ngayon. Lumingon ako kay Ricardo, na ngayon ay muling nagpupumilit na lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwari at galit. Lumingon ako kay Donna Consuelo, na tila handa na namang magbitaw ng mga salitang lason. At pagkatapos, hinawakan ko ng mahigpit ang tiyan ko. Sa loob ng maraming taon, naging martir ako. Hinayaan kong tapakan ang aking dangal para sa isang pamilyang hindi naman ako itinuring na tao. Pero ngayon, may buhay na nakadepende sa akin. Gonzalo, sabi ko, ang boses ko ay unti-unting nagkakaroon ng talim. Iligtas mo kami. Iligtas mo ang anak ko. Ang mga mata ni Gonzalo ay nagningning sa determinasyon. Tumingin siya kay Ricardo nang may mapait na ngiti. You heard her? Now, get out. Or I'll make sure you spend the rest of your life in a cell smaller than this room. Nang tuluyang lumabas si Ricardo at ang kanyang ina, naiwan kaming dalawa ni Gonzalo sa loob ng silid. Ang presensya niya ay tila isang payapang simoy ng hangin na nagpakalma sa nag-aalab kong dibdib. Hindi siya nagsalita agad. Kinuha lang niya ang isang basong tubig na nasa gilid ng kama at inabot sa akin ng may mahinang nanangngiti. Ang kanyang mga kilos ay maingat, puno ng paggalang. Malayo sa mga marahas na kamay na kinalakihan ko. Magpapahanda ako ng private medical team para ilipat ka, Clara. Huwag kang mag-alala. Walang makakalapit sa inyo ng anak mo hanggat nandito ako. Mahinang wika niya bago tumalikod upang ayusin ang mga papeles sa labas. Nang mawala si Gonzalo sa paningin ko, bumalik ang bigat sa aking dibdib. Tahimik ang silid. Tanging ang dahan-dahang pag-ikot ng hangin mula sa bentilador sa kisame ang naririnig. Ang puting kurtina na tumatabing sa bintana ay sumasayaw ng mahina. Ang liwanag ng araw na tumatagos dito ay kasing labo ng aking kinabukasan. Hinawakan ko ang aking tiyan. Doon, sa ilalim ng malamig na kumot, pinakiramdaman ko ang bawat tibok ng buhay na nasa aking sinapupunan. Ito na lang ang tanging dahilan kung bakit ako humihinga. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Bumukas ang pinto. Hindi na si Gonzalo, kundi si Donna Consuelo. Muli siyang pumasok, ngunit sa pagkakataong ito ay may dala siyang isang makapal na folder. Ang kanyang mukha ay hindi nagalit, kundi nakasuot ng isang nakakasulasok na ngiti ng pakikiramay. Umupo siya sa gilid ng aking kama. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na amoy rosas ngunit masangsang ay tila sumakal sa akin. Clara, Hija, malambing na tawag niya sa akin. Isang tawag na alam kong laging may kapalit na hiling. Napakalaki ng utang na loob mo sa amin ng anak ko. Pinatuloy ka namin sa aming tahanan, pinakain, binigyan ng magandang buhay. Ngayon, ay nasa panganib ang negosyo ng pamilya namin dahil sa mga chismis na ito. Kung hindi mo pipirmahan ang mga papel na ito, malulugi ang kumpanya at wala kaming pambayad sa mamahaling ospital na ito. Binuksan niya ang folder at inilapag sa aking harapan. Ang mga papel ay puno ng mga technical na salita na hindi ko maintindihan. Ito ay para lamang sa proteksyon ng pamilya. Patuloy niya habang itinuturo ang linya
kung saan kailangan ang aking lagda. Kapag pinirmahan mo ito, maililipat ang lahat ng ari-arian sa pangalan ni Ricardo para maayos ang kredito. Huwag kang mag-alala. Ibabalik din namin ang lahat kapag maayos na ang lahat. Kung hindi mo ito gagawin, paano ang pambayad sa intensive care unit ng batang nasa sinapupunan mo? Alam mo naman kung gaano kamahal ang gamot ng batang yan, di ba? Isang malamig na batong bumagsak sa aking sikmura ang naramdaman ko. Hindi ito pakiusap, isa itong pagbabanta. Ibinabala niya ang buhay ng aking anak kapalit ng bawat piraso ng ari-arian na ipinamana ng aking mga magulang. Tumingin ako sa kanyang mga mata at sa isang iglap ay bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga araw na kailangan kong maglaban ng aming mga damit sa kamay para makatipid sa pambayad sa kuryente para lang hindi siya magalit dahil tumataas ang bayarin. Ang mga araw na pinagkait ko ang pagbili ng bitamina para sa sarili ko dahil mas inuna kong bilhin ang mamahaling serbesa na hinihingi niya. Ang lahat ng aking pagtitipid, ang bawat patak ng pawis ko sa loob ng 5 taon, ay gusto nilang angkinin sa isang iglap habang ginagamit ang buhay ng aking anak na siyang bumubuhay sa aking pag-asa. Dahan-dahan kong inabot ang bolpen na inaalok niya. Ang aking mga daliri ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa isang uri ng puot na unti-unting nagpapainit sa aking dugo. Clara, alam kong matalino kang bata, bulong niya habang nakatutok ang mga mata sa bolpen na hawak ko. Pirmahan mo na para sa anak mo. Nang ilapat ko ang dulo ng bolpen sa papel, biglang bumukas ang pinto ng silid. Hayaan mo na siya, Sarah. Ang mahalaga, nakuha na natin ang gusto natin. Konti na lang, magiging malaya na rin ako sa bangkay na yan. Ang boses ni Ricardo ay nanggaling sa bahagyang nakabukas na pinto ng aking silid, habang ako ay pilit na bumabangon mula sa aking higaan sa tulong ni Aling Rosa. Parang isang balisong na itinusok sa aking pandinig ang bawat salitang binitawan niya. Ang tinatawag niyang bangkay ay walang iba kundi ako, ang babaeng binuo ang kanyang pangarap, ang babaeng itinaya ang lahat para sa kanya. Nakatayo ako ngayon. Ang aking mga binti ay nanginginig na parang mga dahong hinahampas ng malakas na hangin. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay sumisigaw sa hapdi. Tila ba may libu-libong karayom na tumutusok sa aking mga buto sa bawat pagtatangka kong ilipat ang aking bigat. Pawis na pawis ako, ang aking puting gown ay nakadikit na sa aking likuran at ang aking paningin ay paminsan-minsang nagdidilim. Ngunit ang sakit na nararamdaman ng aking katawan ay wala pa sa kalingkingan ng puot na unt-unting namumuo sa aking dibdib. Dahan-dahan lang, Hija. Kaya mo yan. Isipin mo ang anak mo, bulong ni Aling Rosa habang maingat na nakahawak sa aking baywang. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng napakalamig na gabi. Humawak ako ng mahigpit sa bakal na gabay sa gilid ng kama. Ang aking mga kuko ay bumaon sa malamig na metal hanggang sa mamuti ang aking mga kasukasuan. Tumingin ako sa bintana kung saan tanaw ang hardin ng ospital. Doon, sa ilalim ng malabay na puno ng narra, nakita ko si Ricardo. Nakatalikod siya, ngunit kilalang-kilala ko ang bawat galaw ng kanyang balikat. May yakap siyang isang babaeng nakasuot ng mamahaling pulang damit. Si Sarah, ang babaeng matagal na niyang itinatago sa likod ng aking mga sakripisyo. Nakita ko kung paano niya hinaplos ang buhok nito, ang parehong haplos na ginagawa niya sa akin noon kapag humihingi siya ng pera para sa kanyang mga bisyo. Nakita ko ang kanilang pagtawa, isang tawang tila nagdiriwang sa aking nalalapit na pagpanaw. Habang ako ay nakikipagbunos sa kamatayan at pilit na itinatawid ang buhay ng aming anak, sila ay abala sa pagpaplano ng kanilang kinabukasan gamit ang mga ari-ariang pinaghirapan ng aking mga magulang. Bumitaw ako sa hawakan. Sa isang sandali, naramdaman ko ang kawalan ng balanse. Ang aking mundo ay tila umiikot. Ngunit sa halip na bumagsak, itinuon ko ang lahat ng aking lakas
sa aking kanang paa. Isang hakbang. Masakit. Parang dinidikdik ang aking sakong. Ngunit isang hakbang iyon palayo sa aking pagiging biktima. Iyan, Hija. Nakahakbang ka. Bakas ang tuwa sa boses ni Aling Rosa. Tumingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na puno ng mga pilat mula sa paglilingkod sa pamilyang umapi sa akin. Ang mga kamay na ito, balang araw, ang magpapabagsak sa kaharian ng kasinungalingan na itinayo ni Ricardo. Sa bawat patak ng pawis na gumugulong sa aking pisngi, tila ba hinuhugasan nito ang natitirang pag-ibig na mayroon ako para sa kanya. Ang bawat kirot sa aking mga binti ay nagpapaalala sa akin na buhay ako. At dahil buhay ako, may pag-asa pa para sa hustisya. Hindi ako pwedeng manatiling nakahiga. Hindi ako pwedeng manatiling bilanggo ng kanilang kalupitan. Kung kailangang dumanas ako ng impyerno para lamang makatayo at makalakad muli, gagawin ko para sa anak ko at para sa sarili kong nawala sa loob ng 5 taon. Hanggang kailan ako magiging bilanggo ng sarili kong pag-ibig? Hanggang kailan ko hahayaang ang sarili kong mga luha ang lunod sa aking pagkakataong lumaban? Sa gitna ng dilim ng silid na ito, sumumpa ako sa bawat tibok ng puso ko. Ang susunod na luhang papatak ay hindi na mula sa sakit, kundi mula sa tagumpay ng aking muling pagsilang. Iiyak-iyak lang yan si Clara, pero oras na makuha natin ang pirma niya sa huling waiver, maaari na natin siyang ilipat sa isang mental hospital. Doon, wala nang makikinig sa mga hibang niyang kwento tungkol sa nangyari sa balkonahe. Ang boses ni Ricardo na nanggagaling sa labas ng aking silid ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpatigas sa aking buong pagkatao. Nakaupo ako sa gilid ng aking kama. Hawak-hawak ang isang luma at kupas na laket, ang tanging alaala ng aking mga magulang na pilit kong itinago sa ilalim ng aking unan. Ito ang aking katuwang sa bawat gabi ng pananalangin, ang aking tanging baluti laban sa kalupitan ng pamilyang ito. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaking pinangakuan ko ng katapatan, tila unti-unting nadudurog ang pilak na hawak ko. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang aking mga daliri ay naging kasing puti ng papel sa higpit ng pagkakahawak sa locket, hanggang sa bumaon ang matutulis na gilid nito sa aking palad. Ngunit wala akong naramdamang sakit sa balat. Ang lahat ng hapdi ay nakatuon sa aking dibdib, kung saan ang bawat tibok ay tila isang babala. Ang silid na ito, na dapat ay lugar ng aking paggaling, ay nagmumukhang isang magarang kulungan na dahan-dahang sumasara sa akin. Bumukas ang pinto, ngunit hindi si Ricardo ang pumasok. Si Gonzalo iyon na may dalang isang maliit na paper bag na tila naglalaman lamang ng mga prutas, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may seryosong mensahe. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang inilapag ang isang ballpen sa ibabaw ng aking side table. Clara, hindi ito ordinaryong panulat. Mahinang bulong niya habang tinitiyak na walang nakakarinig sa labas. Ito ay isang recorder. Bawat banta, bawat pag-amin, at bawat kasinungalingan nila ay maitalatala nito. Pero kailangan mong maging matatag. Para makuha natin ang kailangan nating ebidensya, kailangan nilang maniwala na wala kang laban. Tiningnan ko ang ballpen. Isang maliit na bagay, ngunit ito ang magiging susi sa aking kalayaan. Ano ang dapat kong gawin, Gonzalo? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig, ngunit may bakas na ng bagong tuklas na tapang. Maglaro tayo sa kanilang mga patibong, sagot niya, habang inaayos ang aking kumot ng may malambot na haplos. Ipakita mo sa kanila ang gusto nilang makita. Isang Clara na mahina, isang Clara na litong-lito. Ang pagkukunwari ay ang pinakamabisang sandata mo ngayon. Nang umalis si Gonzalo, pumasok si Ricardo. Nakasuot siya ng kanyang maskara ng pag-aalala. May dalang baso ng gatas na tila ba siya ang pinakamabait na asawa sa mundo. Lumapit siya sa akin at naupo sa gilid ng kama. Ang kanyang kamay ay
Dahan-dahang humaplos sa aking buhok. Isang haplos na dati ay nagpapakilig sa akin, ngunit ngayon ay tila paggapang ng isang uod sa aking balat. Clara, darl, kumusta ang pakiramdam mo? Sabi ng doktor, baka raw may mga bagay kang hindi maalala dahil sa pagbagsak mo. Maayos ba ang paningin mo? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay tila nanaliksik. Naghahanap ng anumang senyales na alam ko ang totoo. Huminga ako ng malalim. Pinigilan ko ang panginginig ng aking mga balikat. Tumingin ako sa kanya ng may mga matang tila walang pokus. Dahan-dahang iniiwas ang aking tingin sa kanyang mukha patungo sa kawalan. Sino ka? Mahinang tanong ko. Ang boses ko ay pilit kong ginawang bata at puno ng pagkalito. Bakit ako nandito sa lugar na ito? Nasaan si nanay? Nasaan ang mga libro ko sa eskwela? Nakita ko ang panandaliang pagkagulantang sa kanyang mukha na mabilis na napalitan ng isang mapait at makasariling na ngiti ng ginhawa. Lumingon siya sa kanyang ina na nakatayo sa pintuan at nagpalitan sila ng isang makahulugang tingin. Sa tingin na yon, alam kong nakuha ko na ang kanilang tiwala. Naniniwala silang ang 5 taon ng aming pagsasama at ang madugong gabi sa balkonahe ay tuluyan ng nabura sa aking alaala. Huwag kang mag-alala, Clara. Ako ang asawa mo. Nandito ka dahil nagkaroon ka ng aksidente. Sabi niya habang lalong hinihigpitan ng hawak sa aking kamay. Magpahinga ka lang. Ako ang bahala sa lahat. Nanatili akong tahimik, tumatango-tango na parang isang batang walang kamuwang-muwang. Ngunit sa ilalim ng kumot, ang aking kabilang kamay ay mahigpit na nakahawak sa ballpen na ibinigay ni Gonzalo. Habang naririnig ko ang kanilang mahihinang tawanan at plano sa labas ng aking silid, isang matalim na panunumpa ang nabubuo sa aking isipan. Hinayaan ko silang maniwala na ako ay isang ibong bali ang pakpak. Ngunit ang hindi nila alam, sa bawat sandali ng aking pananahimik ay unti-unti kong pinaghahandaan ang pagkakataon na balang araw ay sila ang mapapaisip at makaharap sa mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Sa gitna ng aking pagkukunwari, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Hanggang kailan ko kayang sikmurain ang bawat haplos ng kamay na pumatay sa aking pagkatao? At sa muling pagpikit ng aking mga mata, naramdaman ko ang isang mahinang sipa sa loob ng aking tiyan. Isang paalala na hindi lang ako ang lumalaban sa dilim na ito. Ang bawat sentimong ibibigay ninyo ngayong gabi ay hindi lamang para sa paggaling ng aking asawa. Ito ay para sa pag-asa. Para sa kinabukasan ng aming pamilya na muntik nang mawasak ng isang malagim na aksidente. Ang boses ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid ng ospital, nanggagaling sa screen ng laptop na palihim na iniwan ni Gonzalo sa ilalim ng aking unan. Nakikita ko siya. Nakasuot ng plansadong itim na tuxedo, ang kanyang buhok ay maayos na nakagel, at ang kanyang mga mata ay tila nagbabadyang lumuha sa harap ng mga kamera at ng mga pinakamayayamang tao sa lungsod. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng pekeng pait, isang mahusay na pagganap na kayang magpaiyak, kahit na ang pinakamatigas na puso. Habang pinapanood ko ang marangyang charity gala na ito, na idinadaos sa mismong ballroom ng hotel na pag-aari ng aking mga magulang, tiningnan ko ang sarili ko sa refleksyon ng madilim na bintana. Nakasuot ako ng kupas at manipis na hospital gown. Ang aking braso ay puno ng pasa mula sa mga suwero at ang aking mukha ay maputla, malayo sa ningning ng mga taong nasa screen. Ang kaibahan ay tila isang malalim na sugat na muling binubuksan. Ginamit niya ang aking trahedya, ang aking halos pagkamatay, upang kumuha ng simpatya at pera mula sa mga tao. Ginamit niya ang aking sakit para gawing ginto ang kanyang pangalan. Tingnan mo siya, Clara. Bulong ko sa aking sarili. Ang boses ko ay halos hindi lumalabas sa aking nanunuyong lalamunan. Ang lalaking itinuring mong mundo, ginagawa kang negosyo
habang nakahiga ka rito at nakikipaglaban para sa hininga mo. Nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Isang galit na tila kumukulong putik na gustong sumabog. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kama. Ang mga kuko ay tila gustong bumaon sa bakal. Ngunit sa gitna ng aking panginginig, nakita ko ang isang pamilyar na kislap sa screen. Isang babaeng nakatayo sa madilim na sulok ng ballroom, nakasuot ng isang esmeraldang gown na pamilyar sa aking paningin. Napatigil ang aking paghinga. Ang kwintas na suot ni Sarah, iyon ang kwintas na pamana sa akin ng aking namayapang ina. Ang huling bagay na hiniling ko kay Ricardo na itago sa vault para sa aming anak. Ngayon, suot-suot ito ng kanyang kabit habang sila ay nagdiriwang sa gitna ng aking paghihirap. Ang bawat hiyas ng kwintas na yon ay tila mga patak ng dugo ng aking ina na niyurakan ng kanilang mga paa. Ang mapait na pagtatanto na sa paningin nila, wala na akong halaga kundi isang kasangkapan para sa kanilang rangya. Ang bawat sakripisyo ko, mula sa paglilinis ng bahay hanggang sa pag-aalaga sa kanya sa tuwing siya ay lasing, ay itinuring lamang nilang basura. Dahan-dahang lumapit si Ricardo sa podium. Ang kanyang boses ay lalong naging emosyonal. Dahil sa kondisyon ni Clara, dahil sa pinsala sa kanyang isipan at katawan, napagpasyahan ko na ako na ang pansamantalang mamamahala sa lahat ng kanyang legal na karapatan at ari-arian. Ito ay para masiguro na hindi siya malilinlang ng sinuman sa kanyang mahinang kalagayan. Isang malakas na palakpakan ang sumunod. Pinupuri nila ang kanyang kabayanihan at pagmamalasakit. Ngunit sa loob ng silid na ito, naramdaman ko ang isang matinding lamig. Kapag nakuha niya ang legal guardianship, tuluyan na akong mawawalan ng boses. Maari niya akong itago habang buhay o mas malala, tuluyan na akong patahimikin ng walang makakaalam. Biglang bumukas ang pinto ng aking silid. Mabilis kong isinara ang laptop at itinago sa ilalim ng kumot. Pumasok ang isang nurse, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa akin. May dala siyang isang maliit na tray na may lamang mga gamot na hindi pamilyar sa akin. Mga tabletang kulay itim at lila na wala sa aking karaniwang listahan. Oras na para sa iyong sedative, Mrs. Afonso, sabi ng nurse sa boses na walang emosyon. Sabi ni Mr. Ricardo, kailangan mo ng mahimbing na tulog para hindi ka masyadong mag-isip. Tumingin ako sa mga tabletang iyon. Alam ko ang tingin ng lason kahit hindi ko pa ito natitikman. Ito na ba ang simula ng kanyang huling hakbang? Ang tuluyan akong patulugin habang ang lahat ay nagbubunyi sa kanyang pekeng kabutihan. Lumingon ako sa nurse at dahan-dahang nagkunwaring lito. Ang aking mga mata ay pilit kong pinungay. Gatas ba yan? Nasaan ang asawa ko? Sabi niya. Bibigyan niya ako ng gatas. Habang iniaabot ng nurse ang baso ng tubig at ang mga gamot, narinig ko ang mahinang pag-vibrate ng aking telepono sa ilalim ng unan. Isang mensahe mula kay Gonzalo. Ngunit bago ko pa ito mabasa, hinawakan ng nurse ang aking panga ng medyo mahigpit. Pilit na ibinubukas ang aking bibig. Inumin mo na ito, Clara. Para ito sa ikabubuti mo. Madiing sabi niya. Paano ko malalampasan ang gabing ito kung ang bawat taong nakapaligid sa akin ay binili na ng pera ng aking asawa? At kung iinumin ko ang gamot na ito, magigising pa ba ako para makita ang bukas? O ito na ang huling pagkakataon na mararamdaman ko ang sipa ng aking anak? Ubusin mo ito, Clara. Huwag kang makulit kung gusto mong gumaling agad. Ang boses ng nurse ay tila isang utos na walang puwang para sa pagtanggi. Naramdaman ko ang malamig at mapait na tabletang dumikit sa aking dila habang itinutulak niya ang baso ng tubig sa aking mga labi. Alam ko ang panganib. Ramdam ko ang masamang balak sa likod ng bawat kilos nila. Sa halip na lunukin ng lason, maingat ko itong itinago sa ilalim ng aking dila, sa pinakasulok ng aking bibig kung saan hindi ito mapapansin. Uminom ako ng tubig,
at nagkunwaring lumunok ng malalim. Pilit na ipinapakita ang isang payapa at walang malay na mukha. Nang masiguro ng nurse na nainom ko na ang gamot, iniwan niya akong mag-isa sa dilim. Mabilis kong iniluwa ang tableta sa aking palad at itinapon ito sa loob ng isang maliit na crack sa ilalim ng aking kama. Ang aking puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng aking dibdib. Kung hindi dahil sa babala ni Gonzalo, baka tuluyan na akong naging biktima ng kanilang huling hakbang. Kinabukasan, ang puting dingding ng ospital ay napapalitan ng marangya, ngunit nakakasakal na pader ng mansyon ng mga Afonso. Ito ang bahay na itinuring kong pangarap, ngunit ngayon ay tila isang napakalaking libingan na pinalamutian ng mga ginto at kristal. Sa bawat hakbang ko papasok sa pintuan, tila bumabalik ang bawat sigaw, bawat sampal, at ang huling marahas na tulak na nagpabago sa aking buhay. Welcome home, Clara. Tingnan mo, ang ganda ng mga bulaklak na inihanda ko para sa'yo, sabi ni Ricardo habang inaalalayan ako sa aking wheelchair. Ang kanyang boses ay puno ng tamis, ngunit ang bawat salita niya ay tila mga uod na gumagapang sa aking balat. Tumingin ako sa paligid. Ang amoy ng mansyon, amoy ng mamahaling wax at luma na kahoy ay nagpabigat sa aking paghinga. Nararamdaman ko ang malamig na titig ng mga portraits ng mga ninuno ni Ricardo sa dingding. Tila ba hinuhusgahan nila ako sa aking pagbabalik. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang hagdanan. Ang hagdanang patungo sa ikalimang palapag, patungo sa balkonahing naging saksi sa aking kamatayan. Bakit tayo narito? Nasaan ang aking mga magulang? Mahinang tanong ko. Pilit na pinapanatili ang maskara ng aking pagkalito. Ang aking mga mata ay pilit kong pinamulagat. Tila ba hindi ko kilala ang bawat sulok ng bahay na ito? Wala na sila, Clara. Nakalimutan mo na ba? Kami na lang ang pamilya mo ngayon. Singit ni Donna Consuelo na noon ay pababa ng hagdan, bit-bit ang isang baso ng tsaa. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kuko na kumakalo sa salamin. At huwag kang masyadong malikot. Maraming gamit dito na baka mabasag mo dahil sa kalungtan mo. Inilagay niya ang baso ng tsaa sa tapat ko. Alam ko ang laro nila. Gusto nilang paniwalain ang lahat na ako ay tuluyan ng nawala sa katinuan para madali nilang makuha ang lahat ng sa akin. Habang tinitingnan ko ang balkonahe mula sa ibaba, naramdaman ko ang isang matinding pangangatog sa aking mga tuhod. Ang alaala ng gabing iyon ay tila isang itim na anino na bumabalot sa akin. Ang lamig ng ulan, ang boses ni Ricardo na bumubulong ng kamatayan, at ang pakiramdam ng pagkawala ng kontrol sa sarili kong katawan. Nang sakit ang gumuhit sa aking puso nang makita ko ang isang maliit na mantsa sa sahig ng sala. Iyon ang lugar kung saan natapon ang sinigang na niluto ko noong gabing iyon. Hindi nila ito nalinis ng maayos. Ang mantsang iyon ay tila isang tahimik na saksi sa aking pagsisikap na maging mabuting asawa na nauwi lamang sa pagkakanulo. Dahan-dahan akong tumayo mula sa wheelchair. Ang aking mga binti ay nanginginig pa rin, ngunit may sapat na lakas na para lumakad ng kaunti. Lumapit ako sa piano sa sulok ng sala, ang piano na madalas kong tugtugin noong masaya pa kami. Hinaplos ko ang mga tipado nito, at sa bawat dampi ng aking daliri, tila ba naririnig ko ang bawat kasinungalingan ni Ricardo. Clara, kailangan mong magpahinga sa itaas. Doon sa dati nating kwarto, utos ni Ricardo, habang pilit akong inaakay muli. Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang kwartong iyon, ang kwartong katabi ng balkonahe. Ang pagpunta doon ay parang paglalakad patungo sa sarili kong bitayan. Ngunit kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong ipakita sa kanila na ako ay isang walang laban na biktima hanggang sa makuha ko ang pagkakataong ibagsak sila. Sino ka po ulit? Bakit ang sama ng tingin sa akin ng matandang babae na yon? Tanong ko habang nakaturo kay Donna Consuelo. Ang aking boses ay tila isang inosenteng bata.
Nakita ko ang pagdidilim ng mukha ng aking biyenan at ang pagpigil ng tawa ni Ricardo. Naniniwala silang ang Clara na matalino at mapagmasid ay wala na. Ngunit sa bawat hakbang ko, paakyat sa hagdan, ang aking isipan ay tila isang mabilis na makinang nagpaplano. Sa dinami-dami ng mga multo sa bahay na ito, ako ang magiging pinakamapanganib sapagkat ako ang multo na may hininga at ako ang multo na may dalang hustisya. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang saktan sila ng pisikal, kundi ang panoorin silang sirain ang isa't isa gamit ang sarili nilang mga kasinungalingan. Habang nakaupo ako sa isang madilim na sulok ng aming sala, nakatingin ako sa labas ng bintana kung saan naglalakad si Ricardo patungo sa kanyang sasakyan. Hawak ko sa ilyoy ng aking kumot ang isang maliit na burner phone na ibinigay ni Gonzalo. Ang bawat pindot ko sa screen ay tila isang dahan-dahang paghila sa mitya ng isang bombang malapit nang sumabog sa gitna ng kanilang maruming relasyon. Pinadala ko ang unang mensahe kay Sarah. Isang simpleng litrato ng mga dokumentong legal na pinirmahan ni Ricardo. Mga papeles na nagpapatunay na ang lahat ng ari-arian ay mapupunta sa isang trust fund na hindi niya maaaring galawin nang walang pahintulot ng kanyang ina. Akala mo ba ikaw ang reyna ng buhay niya? Ang sulat ko sa mensahe, gamit ang isang hindi kilalang numero. Ginamit niya si Clara para sa pera at gagamitin ka lang niya para sa kanyang aliw. Kapag nakuha na niya ang lahat, itatapon ka rin niya gaya ng ginawa niya sa asawa niya. Nararamdaman ko ang kakaibang init na dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi ito ang init ng galit na nakakasunog, kundi ang init ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng isang taong wala nang mawawala, kaya wala na ring kinatatakutan. Sa loob ng 5 taon, ako ang naging sunod-sunuran. Ako ang naging anino na laging nakayuko. Ngayon, ako ang magiging multong hihila sa kanila pababa. Maya-maya pa, narinig ko ang malakas na sigawan mula sa garden. Mabilis akong lumapit sa bintana, maingat na hindi mapansin. Nakita ko si Sarah nakakababa lang ng kanyang kotse, namumula ang mukha sa galit habang iwinawagayway ang kanyang telepono sa harap ni Ricardo. Ano ito, Ricardo? Akala ko ba sa atin ang lahat kapag nawala na si Clara? Bakit pangalan pa rin ng nanay mo ang nasa papeles na ito? Ang boses ni Sarah ay kasing talim ng basag na bote. Umaalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Sarah, sandali lang. Maniwala ka sa akin. Paraan lang yan para hindi tayo mahalata ng mga abogado ni Gonzalo. Pilit na pagpapaliwanag ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng kaba at desperasyon. Huwag kang makinig sa mga kung sino-sinong nagpapadala ng mensahe sa iyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang makita silang mag-away, ang makitang naglalaho ang tiwala sa pagitan ng 2 taong nagtulungan para patayin ako, ay tila isang gamot na nagpapagaling sa aking mga sugat ng katarungan ng bawat mura at bawat sumbat na ipinupukol nila sa isa't isa. Ang pag-ibig na itinayo nila sa ibabaw ng aking dugo ay unti-unti nang gumuguho dahil sa sarili nilang kasakiman. Ngunit ang aking katuwaan ay panandalian lamang. Naramdaman ko ang isang malamig na presensya sa aking likuran. Nang lumingon ako, nakatayo si Donna Consuelo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa akin. Mabilis kong itinago ang telepono sa ilalim ng aking unan at ibinalik ang aking mukha sa pagiging tulala at inosente. Anong ginagawa mo rito sa dilim, Clara? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking panga. Pilit na iniharap ang aking mukha sa liwanag. Masyado kayata ang tahimik ngayon. Hindi ka ba talaga nakakaalala? O nagtutulog-tulugan ka lang? Tumingin ako sa kanya ng may mga matang tila walang buhay. Nasaan ang aso ko? Sabi ni Ricardo, may aso ako. Bakit ang ingay sa labas? May nag-aaway ba? Binitawan niya ako ng marahas. Ibang ka na nga talaga.
Sayang ang ganda mo. Wala ka ng silbi. Lumabas siya ng silid, ngunit bago niya isara ang pinto, pumasok si Ricardo. Hingal na hingal siya, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy sa galit. Hindi siya tumingin sa kanyang ina. Diretso siyang lumapit sa akin at hinawakan ako ng mahigpit sa balikat. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking manipis na gown. "Clara!" bulong niya. Ang kanyang hininga ay amoy alak at galit. "Huwag mo akong gagawing tanga." Alam kong may kinalaman si Gonzalo sa mga nangyayari. Sabihin mo sa akin, nakakaalala ka na ba? O gusto mong maranasan ulit ang pakiramdam ng lumilipad sa gitna ng dilim? Naramdaman ko ang panginginig ng aking buong katawan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpipigil na huwag siyang saktan. Ngunit bago ako makapagsalita, nakita ko ang refleksyon namin sa salamin. Nakita ko ang isang babaeng sugatan, ngunit may mga matang nagbabaga. Naniniwala si Ricardo na kontrolado niya ang lahat. Ngunit sa sandaling ito, habang nakatingin siya sa aking mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang kislap ng duda, isang kislap ng takot. "Sino ka po?" Mahinang tanong ko muli. Ngunit sa pagkakataong ito, itinapat ko ang aking paningin sa kanyang mga mata nang mas matagal kaysa sa dapat. "Bakit ang sama ng tingin mo sa akin? Ikaw ba ang taong pumatay sa panaginip ko?" Napaatras si Ricardo, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Sa isang sandali, tila naramdaman niya ang multo ng kanyang ginawa. Ngunit ang takot niya ay mabilis na napalitan ng isang mapanganib na desisyon. "Kung hindi ka man makakaalala ngayon, Clara, sisiguraduhin kong hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong makaalala pa habang buhay," sabi niya bago tuluyang lumabas at ilock ang pinto mula sa labas. Naiwan akong muli sa dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-iisa. Nararamdaman ko ang bawat sipa ng aking anak sa aking sinapupunan. Isang paalala na ang laban na ito ay hindi na para sa akin lamang. Ang bitag ay nakahanda na, at sa bawat pagdaan ng oras, palapit na sila ng palapit sa kanilang sariling wakas. Tapusin na natin ang komedyang ito, Clara. Pirmahan mo na ang mga dokumentong ito para sa iyong pagkaka-confine sa mental institution, o ako mismo ang gagawa ng paraan para hindi ka na muling magising pa. Ang boses ni Ricardo ay gumaralgal sa hangin, puno ng lason at kawalan ng pasensya. Nakatayo siya sa harap ko, hawak ang isang hiringgilya na may lamang malinaw na likido at ang mga papel na magtatakwil sa aking kalayaan habang buhay. Sa labas, ang kulog ay muling gumuhit sa kalangitan na tila isang babala ng paparating na hustisya. Ang dilim ng silid ay mas lalong naging mapanganib dahil sa kislap ng galit sa kanyang mga mata. Nakatitig ako sa kanya habang ang aking kanang kamay ay nakakapit sa maliit na sapatos ng sanggol na itinago ko sa ilalim ng aking unan. Ito ang sapatos na binili ko noong unang buwan ng aking pagbubuntis, puno ng pangarap at pag-asa. Ngayon, ang telang ito ay basang-basa na ng aking pawis. Ang bawat hibla nito ay nagpapaalala sa akin ng lahat ng hapdi na idinulot niya. Ang bawat gabing umiyak ako habang ipinagluluto siya ng hapunan. Ang bawat pasang itinago ko sa likod ng makapal na makeup para lamang hindi mapahiya ang kanyang pangalan. Naramdaman ko ang paninigas ng aking mga kalamnan. Ang aking puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Ang bawat hininga ko ay may kasamang tunog ng paghihirap. Tila ba ang hangin sa silid na ito ay unti-unti nang nauubos. Ngunit sa likod ng takot, may isang apoy na nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi na kayang patayin ng kahit anong ulan. Dahan-dahan akong tumayo, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng handa ng maningil. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata
Wala nang bahid ng pagkalito o pagkukunwari. Hindi ako pipirma, Ricardo. Ang boses ko ay matigas, kasing talim ng kidlat na tumama sa labas. At hindi mo na ako muling masasaktan. Alam ko ang lahat. Alam ko ang tungkol kay Sarah, alam ko ang tungkol sa insurance, at higit sa lahat, naaalala ko ang bawat segundo ng pagtulak mo sa akin mula sa balkonahing iyon. Nabitawan ni Ricardo ang hiringgilya sa gulat. Ang puting tela ng alpombra ay dahan-dahang sumisipsip sa likidong natapon, tila isang lason na kumakalat. Bago pa siya makakilos, narinig ang malakas na paghampas sa pintuan ng mansyon sa ibaba. Kasunod ang tunog ng mabilis na mga hakbang paakyat ng hagdan. Bumukas ang pinto ng marahas. Iniluwan nito si Gonzalo kasama ang 2 opisyal ng pulisya. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit nang makita ang kalagayan ko. Mabilis siyang lumapit sa akin at humarang sa pagitan namin ni Ricardo. Ang kanyang malalapad na balikat ay tila isang pader na nagbibigay sa akin ng pinakaligtas na kanlungan. Bitawan mo ang lahat, Ricardo. Utos ni Gonzalo. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi na ito tungkol sa ari-arian. Ito ay tungkol sa attempted murder. Wala kayong ebidensya. Sigaw ni Ricardo, habang ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng mga pader ng ospital. Sino-sino lang ang maniniwala sa isang babaeng hibang? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang recorder na ibinigay ni Gonzalo. Ang ballpen na naging tahimik na saksi sa kanyang mga pagbabanta sa loob ng nakalipas na mga araw. Pinindot ko ang play at ang sarili niyang boses, puno ng pag-amin sa kanyang mga kasalanan, ay pumuno sa katahimikan ng silid. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Isang matandang lalaki ang pumasok sa silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakaturo kay Ricardo. Siya ang dating security guard ng kabilang gusali. Ang taong nakakita sa lahat. Nakita ko po ang lahat, ma'am. Sabi ng matanda sa boses na puno ng pagsisisi. Nakita ko kung paano niya kayo itinulak habang nagmamakaawa kayo. Nang marinig iyon, tila nawalan ng buto si Ricardo. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang pagyayabang ay napalitan ng desperasyon. Sa kabilang dako, narinig ang tili ni Donna Consuelo sa hallway habang pilit din siyang pinipigilan ng mga awtoridad. Sa gitna ng kaguluhang ito, naramdaman ko ang isang mahinang haplos sa aking balikat. Si Gonzalo iyon. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman ko ang tunay na kaligtasan. Ngunit bago ako makapagsalita, isang matinding kirot ang gumuhit sa aking puson. Napahawak ako sa aking tiyan at dahan-dahang napaupo. Gonzalo, ang anak ko. Ang huling bulong ko bago muling nagdilim ang aking paningin. Mabibigo ba ang lahat ng aking pinaghirapan sa mismong sandali na nakuha ko na ang hustisya? At sa muling pagpikit ng aking mga mata, ang tanging dalangin ko ay wag sanang ito na ang huling pagkakataon na mararamdaman ko ang tibok ng puso ng aking maliit na anghel. Diyos ko, huwag po muna. Huwag mo pong kunin ang kaisa-isang dahilan ng paghinga ko. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang babala ng paparating na katapusan. Habang nakahiga ako sa stretcher at mabilis na itinatakbo sa loob ng emergency room, ang tanging nakikita ko ay ang naglalabuang mga puting ilaw sa kisame. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na hangin ng ospital ay muling bumabalot sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang takot ay mas matindi kaysa noong nahulog ako mula sa balkonahe. Nararamdaman ko ang mainit na likidong dumadaloy sa aking mga binti. Isang senyales na ang aking anak ay pilit nang kumakawala sa isang mundong hindi pa handang tanggapin siya. Sa labas ng silid, bago pa ako tuluyang mawala ng malay, narinig ko ang huling pagsisigaw ni Donna Consuelo. Ang boses niyang dati ay puno ng awtoridad at panghahamak ay nauwi sa isang desperadong pagmamakaawa.
Hindi niyo ako pwedeng pusasan. Hindi niyo ba alam kung sino ako? Ang pamilya namin ang nagpapatakbo sa lungsod na ito. Sigaw niya habang ang tunog ng bakal na naglalapat sa kanyang mga kamay ay naging huling musika ng kanyang pagbagsak. Ang mga mamahaling perlas sa kanyang leeg ay tila naging mga tanikala ng kanyang sariling kasalanan at ang kanyang mukhang dati ay laging nakatingala ay napilitang yumuko sa harap ng mga taong dati ay tinatapakan niya lamang. Nakita ko rin si Ricardo. Ang lalaking minsang naging mundo ko ay nakaluhod na ngayon sa semento. Ang kanyang tuksido ay puno ng dumi at ang kanyang mga mata ay wala nang makitang pag-asa. Wala na ang maskara ng mapagmahal na asawa. Ang tanging natira ay ang isang duwag na nakaharap sa katotohanan ng kanyang sariling kalupitan. Ito ang karma na matagal ko nang hinihintay. Ang sandali na ang bawat luha ko ay naging tila mga batong bumagsak sa kanilang mga ulo. Ngunit ang lahat ng tagumpay na ito ay tila walang saysay habang nararamdaman ko ang paghina ng sipa ng aking anak. Clara, lumaban ka. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Ang boses ni Gonzalo ay gumaralgal sa aking tabi. Hinawakan niya ang aking kamay ng sobrang higpit. Tila ba sa pamamagitan ng paghawak na yon ay maibibigay niya sa akin ang kanyang sariling lakas. Nakita ko ang isang patak ng luha na gumulong mula sa kanyang mga mata. Ang isang makapangyarihang lalaki na ngayon ay tila isang batang nagdarasal para sa isang himala. Gonzalo, ang baby, iligtas niyo siya. Kahit wag na ako. Ang huling bulong ko, bago ang isang matinding dilim, ang tuluyang lumamon sa aking paningin. Sa loob ng operating room, ang katahimikan ay tila isang kaaway. Naririnig ko ang mabilis na pagkilos ng mga doktor, ang tunog ng mga kagamitang medikal na inihahanda, at ang kanilang mga boses na puno ng pagmamadali. Stable ang vital signs ng ina, pero ang fetus ay nasa fetal distress. Kailangan nating gawin ang emergency sedation nun ngayon din. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihintay. Sa gitna ng kadiliman ng aking malay, tila bumalik ako sa balkonaheng yon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nahuhulog. Nakatayo ako sa gitna ng isang hardin ng mga bulaklak at may isang maliit na kamay na humahawak sa aking daliri. Isang boses ng isang sanggol ang tumatawag sa akin. Tila ba sinasabi niyang hindi pa ito ang oras para sumuko. Habang ang mga awtoridad ay abala sa pagpapakulong sa mga taong sumira sa buhay ko, ako naman ay nasa gitna ng pinakamahalagang laban ng aking pagkatao. Ang hustisya para sa aking nakaraan ay nakamit na, ngunit ang laban para sa aking kinabukasan ay nagsisimula pa lamang sa loob ng malamig na silid na ito. Magigising pa ba ako para marinig ang unang yak ng aking anak? O ang tagumpay ko laban kay Ricardo ay magiging isang mapait na alaala na babayaran ko ng sarili kong buhay? Sa huling sandali ng aking kamalayan, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking dibdib, isang pag-asa na sa kabila ng lahat ng bulyaw ng bagyo, laging may sisikat na araw para sa mga marunong maghintay. Isang malakas at matining na iyak ang bumasag sa mahabang katahimikan ng aking madilim na panaginip. Iyon ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Isang tunog na nagpapatunay na ang kamatayan ay muling natalo ng pag-ibig. Nang dahan-dahan kong imulat ang aking mga mata, hindi na ang malamig at nakakatakot na mukha ni Ricardo ang sumalubong sa akin. Sa halip, ang mainit at banayad na sinag ng araw mula sa bintana ng ospital ang nagbigay liwanag sa aking paningin. Nararamdaman ko pa rin ang kirot sa aking puson mula sa operasyon, ngunit ang sakit na yon ay tila isang maliit na kurot lamang kumpara sa umaapaw na katuwaan sa aking dibdib. Gising ka na, Clara. Ang boses ni Gonzalo ay puno ng paginhawa. Nakaupo siya sa gilid ng aking kama. Ang kanyang mga mata ay puyat ngunit nagniningning sa kagalakan. Sa kanyang mga bisig
May hawak siyang isang maliit at kulay rosas na balot. Dahan-dahan niyang inilapit sa akin ang sanggol. Sa sandaling dumampi ang balat ng aking anak, sa aking dibdib, tila ba ang lahat ng sugat ng aking nakaraan ay biglang naghihilom. Ang kanyang maliliit na daliri, na tila mga talulot ng sampagwita, ang kanyang mabangong amoy na amoy langit. Siya ang aking esperansa, ang aking pag-asa na isinilang mula sa gitna ng bago. "Ligtas na kayo, Clara," mahinang sabi ni Gonzalo habang inaayos ang aking unan. Tapos na ang lahat. Kaninang umaga, formal nang binasahan ng sakdal si Ricardo at ang kanyang ina. Hindi lang attempted murder ang kakaharapin nila. Nadamay din ang lahat ng mga illegal na transaksyon na ginawa nila sa kumpanya mo. Wala silang piyansa. At si Sarah? Tumakas siya dala ang mga peking alahas na ibinigay sa kanya ni Ricardo. Ngunit nahuli rin siya sa airport. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang bawat patak ng ulan noong gabing mahulog ako sa balkonahe ay tila naging mga gintong butil ng katarungan ngayon. Ang mga taong nagtangkang pumatay sa aking pagkatao ay ngayon ay nabubulok sa loob ng malamig na rehas. Habang ako ay narito, yakap ang aking kinabukasan. 3 buwan ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako ngayon sa tapat ng malaking salamin sa loob ng opisina ng aking ama. Hindi na ako ang Clara na laging nakayuko at takot magsalita. Nakasuot ako ng isang plansadong puting suit. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod at ang aking mga mata ay puno ng awtoridad. Sa aking mesa, nakapatong ang mga dokumentong nagpapatunay na ang Afonso Group ay muling nasa ilalim ng aking pamumuno. "Handa na po ang board meeting, Ma'am Clara," sabi ng aking secretary. Tumango ako at kinuha ang aking bag. Sa aking paglalakad sa hallway, ang bawat empleyado ay tumatabi at yumuyuko ng may tunay na paggalang. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghanga sa isang babaeng bumangon mula sa semento. Pumasok ako sa boardroom kung saan naghihintay ang mga taong dati ay kumampi kay Ricardo. Sa sandaling maupo ako sa dulo ng mahabang mesa, naramdaman ko ang katahimikan. Tiningnan ko silang isa-isa. "Magsimula tayo." Ang boses ko ay matatag. Walang bakas ng pag-alinlangan. Mula sa araw na ito, ang kumpanyang ito ay hindi na magiging kasangkapan ng kasakiman. Ibabalik natin ang dangal ng pangalang Afonso. Nang matapos ang meeting, nakita ko si Gonzalo na naghihintay sa labas ng gusali. Nakasandal siya sa kanyang kotse, nakangiti habang pinapanood ang aking paglabas. Lumapit siya at iniabot ang isang buke ng mga paborito kong bulaklak. "Congratulations, di CAO, Clara," biro niya. Ngunit may bakas ng matinding paghanga sa kanyang boses. "Salamat, Gonzalo. Para sa lahat," sagot ko. "So ano na ang plano mo ngayon? Mayroon pa bang puwang ang isang kaibigan sa bago mong mundo?" Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong tungkol sa kung ano ang higit pa sa pagkakaibigan. Tumingin ako sa malayo kung saan tanaw ang liwanag ng papalubog na araw. Ang plano ko ay iuwi ang anak ko at basahin sa kanya ang isang kwento. Isang kwento tungkol sa isang reyna na hindi nangailangan ng hari para iligtas ang kanyang kaharian. Nang gumiti si Gonzalo, tila naiintindihan ang aking ibig sabihin. Hindi niya ako pinilit, hindi niya ako kinulong. Nanatili siyang isang matibay na haligi sa aking tabi, handang sumuporta, ngunit hinahayaan akong lumipad ng mag-isa. Pag-uwi ko sa mansyon, sinalubong ako ng tawa ng aking anak. Kinuha ko ang isang sulat na dumating kaninang hapon mula sa kulungan. Isang sulat mula kay Ricardo na humihingi ng tawad at nagmamakaawang makita ang bata. Nang hindi binabasa ang nilalaman, dahan-dahan ko itong pinunit sa maliliit na piraso at hinayaang tangayin ng hangin sa labas ng bintana. Wala nang puwang ang nakaraan sa aking kasalukuyan. Ang bawat sugat ay naging pilat at ang bawat pilat ay naging bahagi ng aking nakakamit na tagumpay. Ang reyna ay muling nakaupo sa kanyang trono, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang korona
ay hindi gawa sa ginto, kundi sa katatagan ng isang pusong tumangging sumuko. Ang bawat pilat sa aking katawan ay hindi natanda ng sakit, kundi mga medalya ng aking pagkapanalo sa gitna ng digmaan. 5 taon na, ang mabilis na lumipas, mula noong gabing tila gumuho ang aking mundo sa malamig na semit. Nakatayo ako ngayon sa beranda ng aming rest house sa Batangas, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa malawak na karagatan. Ang hangin ay amoy asin at sariwang bulaklak, isang malayo at masarap na kaibahan sa amoy ng gamot at antiseptiko na dating bumalot sa aking buhay. "Mama, look! I found a big shell!" Ang boses ni Esperanza ay tila isang masayang huni ng ibon na nagpalingon sa akin. 5 taong gulang na siya ngayon, malusog, masiyahin, at may mga matang nagniningning sa kuryosidad. Sa bawat takbo niya sa maputing buhangin, nakikita ko ang himala ng buhay na muntik nang mawala. Siya ang aking buhay, ang aking sinta, at ang buhay na patunay na ang kadiliman ay laging natatalo ang liwanag. Dahan-dahang lumapit sa akin si Gonzalo, bit-bit ang 2 baso ng sariwang juice. Sa loob ng mga taong lumipas, nanatili siyang matibay na haligi sa aming tabi. Hindi niya ako pinilit na pumasok sa isang bagong relasyon. Sa halip, hinayaan niya akong buuin ang aking sarili ng mag-isa. Ang aming samahan ay nabuo sa pundasyon ng malalim na respeto at tunay na pagkakaibigan. "You look peaceful tonight, Clara," mahinang sabi ni Gonzalo habang nakatitig din sa papalubog na araw. "Ang layo na nang narating mo mula sa gabing iyon sa ospital." "Peaceful is an understatement, Gonzalo," sagot ko ng may tunay na ngiti. "I feel whole. For the first time in my life, hindi ko kailangang magpanggap o matakot. I am the captain of my own ship now." Nabalitaan ko kamakailan na tuluyan ng tinanggihan ang huling petisyon ni Ricardo para sa maagang paglaya. Mabubulok siya sa kulungan kasama ang kanyang ina, malayo sa rangya at kapangyarihang dati nilang inabuso. Ang kanilang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan at pagkabigo. Ngunit sa puso ko, wala na ang puot. Ang pagpapatawad ko sa kanila ay hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa katahimikan. Kinuha ni Gonzalo ang aking kamay at marahan itong pinisil. "The foundation is doing great, Clara. Over 500 women have been rescued this year because of your support. You're not just a survivor, you're a savior to many." Tumingin ako sa aking mga palad. Ang mga kalyo mula sa pagtatrabaho noon ay napalitan na ng lambot ng isang reynang may malasakit. Ang bawat babaeng natulungan ko ay tila isang piraso ng aking kaluluwa na muling nabubuo. Lumapit sa amin si Esperanza at yumakap sa aking binti. Binuhat ko siya at hinalikan sa noo. Damang-dama ang init ng kanyang maliit na katawan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang ganap na paglaya. Ang mga tanikala ng nakaraan ay tuluyan ng kinalawang at naputol. "Mama, why are you smiling?" tanong ng aking anak. "Because I am happy, Esperanza. Because we are home." Bulong ko sa kanya. Lumingon ako sa dagat sa huling pagkakataon bago kami pumasok sa loob. Ang gabi ay dumarating, ngunit hindi na ako natatakot sa dilim. Sapagkat alam ko, sa bawat pagpikit ng aking mga mata, bukas ay muling sisikat ang araw na may dalang bagong pag-asa, bagong lakas, at isang pag-ibig na hindi na muling mananakit. Ang kwento ko ay hindi nagtapos sa pagbagsak mula sa balkonahe. Nagsimula ito sa sandaling pinili kong tumayo, lumaban, at mabuhay muli. Dahil sa huli, ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo ay hindi ang puot, kundi ang kakayahan ng isang babaeng muling mahalin ang kanyang sarili pagkatapos siyang durugin ng mundo.